Praise God. Pwede ba natin muling palapakan ng Panginoon? Ngayong oras na ito, come on, let's give for the best God of praise. Since January 9, our first SEEK 2025, we have all gathered for the past 3 Thursday for one reason. And what is that, Pastor Paulo? For us to seek the Lord for our 2025. At sa biyaya ng Panginoon, we are making a testament unto God na yung 2025 natin ay sa Panginoong Jesus. At sino dito, nung inuna niya, nung sinit niya ang Panginoon, si Jesus, you have encountered a lot of testimonies of His greatness in your life, even nitong nagdaang 3 linggo. Pwede bang matumaas ang kamay? Praise God. I'm excited for tonight. January 9, our first gathering, we discussed this topic, see Jesus in the Word. And the last Thursday, we discussed this topic, encountering God in prayer. And tonight, in our part 3, which is the last SEEK 2025. This is our last gathering for SEEK 2025 because by the next week, babalik na tayo sa ating mga A groups, sa ating mga small groups. And we welcome right now all our newcomers tonight. You are very welcome in the Anointed Professionals, and we pray that you will all continue your faith journey with Jesus here in Anointed Professionals. And tonight, we're going to discuss this topic. 1, 2, 3, go. Read Experiential Victory. Ang ating 2025 ay itinakda ng Panginoon na maging victorious year for each and every one of us. At kung susundin natin, hahanapin natin siya, isisik natin siya, and we're going to follow His Word, we will experience a tremendous victory in our lives. But the question right now, Pastor Paul, I often hear the word victory. Ano ba talaga yung salitang victory? Now, I want to discuss to you, pag sinabi natin victory, ikaw ay nagtatagumpay, you are overcoming challenges. And all of us have experienced or encountered different challenges in our lives. Lalo ka ng young professional. I always say this, nung nag-start ka pumasok sa adulting life, ang dami sa atin nagulat. At ang sabi natin, Pastor Pao, I didn't came prepared for this. But I want to encourage you that even you have different challenges and it seems like overwhelming towards you, overwhelming challenges ng buhay mo, ang Panginoon, si Jesus, is offering victory for you. Saan ka ba bibigyan ng Diyos ng victory for 2025? Temptations. Boys, I pray we have overcome a lot of temptations in our lives. If you're 2024, you've been addicted to pornography, then this year, be out of pornography. If you're 2024, you've been addicted or you've been enslaved by alcohol, by the grace of the Lord for 2025, it will be different. Kung noong 2024, ang hilig mo sa chismis, naku, parang doon na tayo na. Okay, pwede ba magkasundo tayo? Kapag wala doon yung tao na pinag-uusapan, hindi natin siya mag-uusapan. Ang mga pinag-uusapan kasi, Pastor pa, para maipag-pray natin. Kasi talagang concern ako dyan sa taong yan. Ano ba kasi yun? Okay, stop. Kung wala doon yung tao, if you want to be respected, kung wala doon yung tao, huwag mo siyang pag-uusapan. Saan pa? Trials and troubles. Bibigyan ka ng Panginoon ng victory from your trials and troubles. Look at Pastor Paulo. I told this to you, or I have said this to you, the past 2 Thursday. Trials and troubles is this. Nagkakaroon tayo ng trouble because of our wrong decisions in life. Poor choices. It could also
be poor choices of other people. Yung kapatid mo, mali ang desisyon, naka-apekto sa iyong pamilya. Trial yun. Yun ay trouble. Ano pa? Nagkaroon ng bagyo. Gumuho yung pader. Natamaan yung bahay mo. Trouble yun. Pero bibigyan ka ngayon ng Panginoon na kung may trial and trouble, nagiging victorious ka. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yung pinatatamaan. Sabi mo sa katabi mo, magiging victorious ka for 2025. At itong overcoming challenges, temptation, trials, and trouble, ay pwede in your spiritual life at pwede sa iyong physical life. Now, I want you to understand, bibigyan ka ng Panginoon ng victory. Eto kasi, sa iba, ang victory ay theoretical knowledge. Pastor, paano mo yung victory? It is spelled as V-I-C-T-O-R-Y. Alam mo po yung victory? Pwede din naman intellectual understanding. Oo! Alam ko yung victory. Bawa, may challenges ka. Victorious ka. Pero eto, bakit Pastor Pao? Pwedeng alam mo ang victory, pero hindi mo naranasan. Pero ang gusto iparanas sa iyo ng Panginoon for 2025, are you ready with this? Is experiential victory. Palapakan natin si Jesus. When I say experiential victory, you are not looking in the victory of others, but you yourself is experiencing the victory of Christ Jesus. Amen. Palapakan mo kung ikaw yun. Amen. Si Jesus, palapakan mo yun. Tapos na ang panahon na ikaw ay nakatingin sa ibang tao dahil hindi na din uso ang salitang ito. Naalala ko 2022, 2023, parang eto yung salitang uso. Sana all. China oil. Ano ang uso na ngayon? Grabe siya. But you are looking from afar. But what I'm talking about, experiential victory rather, is tangible. Everybody look at me. It's tangible. It's real life experience of triumph. Hindi na uso yung nakatingin ka sa iba. Pastor Paul, pwede yung victory, pwede sa kanya. Ang ganda ng tindig niya eh. Ito mukhang model. Ito parang ibang tayo sa buhay eh. Pwede siguro sa kanya. Pero, hindi pwede sa amin. Itong 2025, hindi ka nakatingin sa ibang tao at maiinggit ka na sasabihin mo, Lord, nagtagumpay sila. Lord, baka naman. Hindi tayo nandun sa posisyon ng begging. Sabi mo sa katabi mo, you don't have to beg. You don't have to beg. Alam mo, parang ngayong pa-third seat, anad na anad kayo. Sabi mo doon sa katabi mo, panggigilan mo. Hindi, sabi. Mali pala. Sabi mo sa katabi mo, habang nanggigigil ka, yung pala tama. Actually kasi nakita ko si Felix. Si Felix is from Papua New Guinea. Felix, I will translate. What you're going to do today, Daniel, is you repeat after me, and you, panggigilan, shake Daniel. Do you understand me, Felix? Very good. Okay, sabihin mo sa katabi mo ngayon, eto na, repeat after me. Hindi mo kailangan tumingin sa victory ng iba. Sa victory ng iba. Ikaw ay makakaranas ng victory na para sa'yo na. Kung ikaw yun, wala pa ako mag-Jesus. Woo! Fabian, Alvin, be ready for our props. So how to experience experiential victory or how to have experiential victory? Kindly also prepare our lights, please. Eto. Prayer plus Word of God. Can we get our props, please? Kaya ba? Can we turn off the lights? Other lights, please. I have
two lamps here, which I will use as an illustration. Thank you, Vic. Thank you, Daniel. Kung gusto natin maranasan ang experiential victory in our lives, you have to do something that will radically change your life. And what is that, Pastor Paulo? It's prayer. Di ba kayo masisila? And it's the Word of God. Can I have a moment na pwedeng patayan? Is it possible? This light? Can you dim it for me? Okay. You can still see me, right? If there's something you're going to do that will change your life for 2025, and a lot of people is encountering that already, is you need to have prayer, represented by this lamp, and you need to have the Word of God. Look at Pastor Paulo. Prayer without the Word is praying without direction. Kapag nag-pray ka, na wala kang salita ng Diyos, at wala kang pangako, nagpe-pray tayo na wala tayong direction. Kasi pwede tayong mag-pray out of desperation. Look at me. This is prayer. Keith, sorry. Pwede paminahan pa. Parang nag-e-echo talaga. Thank you. That's good. Yeah. Thank you so much. Ulitin ko. If you're praying without the Word, you will be praying without direction, and you will be praying with desperation. This is prayer for desperation. Panginoon, parang awa niyo na. Panginoon, talagang hindi ko namin gagawin. Panginoon, parang awa niyo na. Please, Lord, please. And you will be start begging God. Please, Lord, please, Lord, please, Lord, please, Lord. Talagang, Lord, parang awa mo na, Lord. Sige na, Lord, ibigay mo na, Lord. Anong mali doon, Pastor Bob? Nagpe-pray ka, hindi mo alam na hindi mo kailangan magmakaawa kay Lord para sagutin ka niya kasi pinakikinggan ka niya at mahal ka niya. Kung mananalangin ka na nakabase sa salita ng Diyos, tatayo ka sa posisyon mo na ito ay tumatanggap ng kanyang pangako at hindi ka nakabase sa emosyon mo dahil ang emosyon mo pwede kang lukohin. Reading the Word and not praying, for it is reading the Word and not praying is reading without action. Ano naman yun? Kapag binasa mo lang yung Word at hindi ka naman nag-pray, paano mo ina-activate yung Word of God sa buhay mo? I have a testimony with you. Meron akong isang kaibigan na nitong nagdaan, siya ay nagpe-pray. Ang kanya kasing trabaho, kailangan may kota. Kailangan din mahit na kota for the month. At nung nagkwentuhan kami, kinamusta ko siya, sabi ko, uy, kamusta ka na, bro, kamusta ka na? Sabi niya sa akin, Sir Pao, meron na lang akong isang iniintay. At after po yung isang yung dumating, abot ko na po yung kota ko. Pero itong taong ito, for the past weeks, sino nakaka-receive dito ng recording na akong pinapadala? Taas ang kamay. Amen? Has been listening to recording and starting right now to read promises from the Word of God based dun sa mga pinipicturan dito. Actually, ang ginagawa niyo pa nga, pinipicturan niyo yung verse, and then you're going to start to read. At ito nagdaan, nag-pray kami sa sasakyan, sabi ko sa kanya, naniniwala ka ba that God can do something amazing in your life? Bagong believer siya. Sabi niya, yes po. And we started right now praying that God will open a client that will enter para makapasok at para ma-hit niya yung kanyang target. Alam mo, this is what had happened. We prayed
Wednesday. And we quoted the word sa Psalm 33 verse 20, ang sabi doon, we put our hope in the Lord. He is our help and our shield. As we pray not in desperation. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-pray in desperation, but pray in your position as a son and a daughter. Okay. Alam mo, pag son and daughter ka, may mga times naman talaga na nagpe-pray ka out of desperation, pero iba yung iba kasi ito eh. Let me quantify. Iba yung nagpe-pray ka out of your desperation that you want God. You're desperate for God. Okay yun. You're desperate for God. Pero iba yung nagpe-pray ka that you are desperate na hopeless ka. Do you understand? Mabalik ako dito sa aking kwento. Wednesday we prayed. And we quoted the Word of God. And then we prayed sa loob ng sasakyan. Umuwi na kami ngayon. Kinabukasan, nakita ko ulit siya. Pagkita ko sa kanya, lumapit siya sa akin, umapalakpak siya. Sir Pao! Hindi po kayo maniniwala. Ano yun? Bigla pong out of nowhere, may dumating ako na client, nag-enroll po yung target ko, nakuha ko po for this month. Pero pa na natin si Lord. Ano ba nangyari? Pumalakpak din ako mag-isa. At rin mga tao yung binabuhay mo rin, nagpapalakpakan, walang pinapanood. See what happened? Kailangan natin maintindihan that we can pray with the Word of God. Isasama natin sa prayer natin ang Word ng Panginoon, ang promises ng Panginoon. Kasi eto ang sabi ng Luke 24:45, basa, 1, 2, 3, go. Then He opened their minds to understand the Scriptures. Meron kasi ibang mga tao na nagbabasa ng Bible, hindi talaga maintindihan yung Bible. You know why? Because the Lord has not opened your mind yet. You will only understand the Word of God if the Holy Spirit is with you, because the Holy Spirit will open your mind to understand the Scripture. Eh, eto ngayon, ready ka na? For 2025, the Lord will open your mind to understand the Scripture, so that whenever you pray, you will use the Word of God. Young professional, ito ang magpapabago sa iyo sa 2025. Ulitin ko. Ang 2025 mo ay hindi continuation ng 2024. Kasi kung continuation niya ng 2024, kung malungkot ka, kung defeated ka, kung takot ka ng 2024, ang ibig sabihin, magpapatuloy siya sa 2025. No! Your 2025 is different. Your 2025 is full of hope. Pero pag natin pasino. Hindi ako nakapasa ng 2024! Pero sino nagsabi sa'yo, hindi ka makakapasa ng 2025? Hindi ko na-target yung promotion ng 2024. Harapin kita. Sino nagsabi sa'yo na yung 2025, hindi mo yung makukuha? Pero kaibahan lang ito, hindi ka naka-after doon sa promotion. Hindi ka desperado doon. Desperado ka sa Diyos kasi alam mo, pag inuna ka si Lord, uunahin ka na. Meron akong isang kaibigan, para natin po siya. Meron akong isang friend, natin din ang AP, nag-testify sa akin via text. Pastor Paulo, nang start akong umattend, yung kaibigan ko, sorry medyo nag-e-echo ba? Keep, can I ask her help? Thank you. Parang hindi ko na ako ba? Parang hindi mag-echo. I think na dun sa monitor. Yung kaibigan ko nagtag sa akin, sabi sa akin, Pastor Pa, when I started to attend AP, and I started to understand that God loves me, I have a security sa Kanya, ito ang nangyari. Yung matagal ko nang inaalok ng policy, actually nga po, nakalimutan ko bigla pong kumuha sa akin.
ng policy. Look at Pastor Paulo. Magpapakilala sa iyo ang Diyos sa answered prayer. Sabi ko sa kapatid mo, magpapakilala sa iyo si Lord sa answered prayer. So prayer, this is prayer, plus word equals victory. Kahit ang gulo ng mundo sa labas, Pastor Paulo, natakot ako. Yung dollar! Pag nagpalit ka ng piso, yung piso, ang baba, ang dollar, ang taas. Pastor Paulo, natatakot ako. Ang dami nagsara. Pastor Paulo, natatakot ako sa security ko. No! Hindi ka matatakot kasi may pangako ka at may prayer ka at kapag lumalapit ka kay Lord, na-encounter mo siya at magtatagbay ka. At ready ka na? Ma-experience mo! Hindi ka nakating sa iba. Tayo ako ba? Sorry ha, tayo ako ba? Ba't ako tumayo? Dati kasi, nakatanaw ka dun sa victory na, diba? Yung buti pa siya. Yun, may boyfriend na. Yun, nagkasawa na. Yun, grabe, nakalipad na. Ako, eto, nakatayo lang. Ay, nako, tama na yan. May kailangan ka ng gawin, may kailangan ka ng gumising. Ibukas mo ang bibig mo, hindi magpukpok, mag-pray ka. Bakit? Iniintay lang ng Diyos na lumapit ka sa Kanya para sagutin ka niya. Imo ka lang imo! Bakit? Scroll ka lang ng scroll. Nakakalungkot. Gawa na ako ng TikTok yung malungkot, pero naka-filter. Tapos yung filter, nagtutok na ito ang 6, ano yung alam mo. Nagtitiktok ako, pag gano'n ko, ano ba yan? Yung make-up! Sabihin na tinuti ko, putok ang cheeks mo. Pao. Bitawan mo yun! Start with your Bible! Kung naka-iPhone ka, fully paid. Pero wala kang Bible, bili ka ng Bible, start to open it, and look at me. Iniintay ka ni Lord na buksan. Kasi iniintay ka niyang mabasa mo. Di ko na ito naiyak. Iniintay ni Lord na mabasa mo yung pangako niya sa'yo kasi sobrang ka ng mahal na mahal. Hinahanap ka niya, iniintay ka niya. And experience victory is for you. Victory that you can taste and see. Amen. Woo! Ang tagal pa nung defeated, dati yun. Parang akong roller coaster. Mga roller coaster, nasa taas, biglang makakaka, biglang aakyat. Ganun ako before eh. Sobrang malangkotin. Sobrang mainggitin. Hindi ako kontento. Ikaw, nakontento ka ba dun sa blessings na meron ka ngayon? Pinagpapasalamat mo ba? Kasi pag hindi ka nagpapasalamat sa blessings mo ngayon, baka pag dumating yung victory, hindi ka rin magpasalamat. Kaya ngayon pa lang, pinagpapasalamat mo na yung meron ka. At tingin ka sa akin, kung yung 2024 defeated ka, na walang ka ng pag-asa, hindi ko alam kung bakit ko paulit-ulit na sinasabi. Kung yung 2024 na wala ka ng pag-asa, 2025, iba na! Amen! Taste and see that the Lord is good. On the joys of those who take refuge in Him. 18. Wala kayong nakita? Oh, the joys! Plural! Madami! At eto, pang-iyo! So, hindi ako titingin kay Luke.
Buti pa si Luke. Hindi ako titingin kay Rico. Balik naman ni Rico. Buti pa si Rico. Galing naman ni Eric. No! Kasi, titingin ako kay Jesus at kung ano yung plano ni Jesus sa akin, sa iyo, mangyayari. Basta tayo magtitiwala sa Kanya, para ba natin kay Jesus? At eto ang pangako ng Lord for you for 2025. Are you ready? Are you ready? Amen. Uulitin ko. Ito ang pangako ng Diyos para sa iyo. At kung ikaw ay nananampalataya, damay dito ang family mo. Para natin si Jesus. Ali, we're done with this. Let's speak. Pa-open na lang ng lights. Lights mo. Lights mo. Alisin ko lang to. Okay. Okay, manage ito rin. Psalm 33 verse 20. This is the promise of the Lord for you. We put our hope in the Lord. He is our help and our shield. Dalawang linya, dalawang line of verses na itinakda ng Diyos na maranasan mo at very personal sa'yo. Hima-himay natin. We put our hope in the Lord. Anong ibig sabihin nun, Pastor Pao? Ang ibig sabihin nun, we put our hope in the Lord, we are confident, we confidently expect Him to act on our behalf in 2025. Kung araw-araw mo siyang isisik for 2025, alam mo, ito na ang effort mo eh. Just show up. Isik mo siya. Amen? Amen. Just show up and seek Him. Be there. Pastor Paul, hindi ko, ang natatagal ko lang sa prayer, 5 minutes. Okay lang yun. Basta yung 5 minutes, nandun ka. Kasi yung 5 minutes mo, sa susunod na araw, magiging 6 minutes. Magiging 7 minutes. Magiging 8 minutes. Magiging 9 minutes. Magiging 10 minutes. At alam mo, kung kailangan bibigyan ang relationship, kapag lagi mong kasama ang isang tao, how about kay Lord? Kung lagi mo siyang nami-meet at na-encounter sa prayer time mo, nabibigyan ang relationship mo. May nagtanong eh, Pastor Paul, paano ko malalaman na yung pinag-pray ko, yung sagot na yon, yun ang aking answered prayer? Very good question. Simple. Humingi ka kay Lord ng tulong at biglang dumating ang tulong. Yung tulong na yon, hindi yun nagkataon, yung tulong na yon, si Lord ang may bigay. Amen? Para pa kami sa Jesus. At eto, we confidently expect, ina-expect natin, tutulungan tayo ni Lord. Ako kailangan ng tulong ni Lord. I'm a father. Una pala, before I became a father, I'm a husband. Alam mo, pinag-pray ko yung relationship namin natin, Rudy. That Lord, you bind us as husband and wife. Pangalawa, I'm a father to Caitlin. Nung si Caitlin, nagdadalaga na. Dati-dati, baby, alam mo ngayon, kabarkada, sabi ko sa, anong tawag ko sa kanya pag sinusunto ko? Coffee buddy! Si Caitlin! Yay! Bakit? Teenager years na eh! Alam mo ako kailangan na nakakusap? Anak, kapi tayo. Tama! Upo kami. Kumusta? Okay naman pa. Kumusta ang klase mo? Ayos yan. Ganito lang yan. Kumain ko siya. Kailangan ko ng tulong bilang asawa ni Ate Ruthie at bilang father. Ano pa? Anak ako. Sa amin nakatira ngayon, ang tatay at nanay ko, inaalagaan namin. Kailangan ko ng tulong dun. Ano pa? Businessman ako. Nag-e-edit, nagde-direct, gumagawa ng cartoons. Kailangan ko ng tulong doon. Ano pa? Pastor po ako ng AP. Not to brag.
Pero sa biyaya ng Diyos, simula ng January 9, sa biyaya ng Panginoon, lagi kami ni Ate Ruthie, sabi nga ni Ate Ruthie, nagbago ng prayer life natin. Sabi ko, oo, wala nang pansarili, puro 8 p.m. pinagpe-pray natin. Ano dumating naman sa time? Hindi na ako nahilig sa sarili ko. Bakit? Sinaliyak namin. Lord, si ganito, babay-bayan namin ang mga pangalan niyo. And we will be praying. I need help for that. At alam mo, ang pinakahawakan kong verse, eto. Bago po namin ituro ito, naranasan muna namin. We put our hope in the Lord. We expect that God will move in behalf of us. Kapatid, Luka sa akin, bigyan kita ng revelation. Hindi mo kailangang sarilihin ang buhay mo. May Diyos ka. Panapakan mo si Jesus. Kaya huwag kang umastang walang Diyos. Doon ka nagpapalingin sa Facebook, Lord, help me. Hindi doon, punta sa kwarto, pray. Lord, help me. Hindi, pastor ko, baka kasi nag-scroll din si Lord eh. Parang, ano na ginagawa si Jesus ngayon? Baka pag Facebook, oy, nakita ko si Paul. Basahin natin, Lord, help me. Like, hindi, pasok sa kwarto. Ano sinabi ko last week? When you're sad, pray. When you're happy, pray. You need a job, pray. You have a transaction, pray. You're doing business, pray. And when you got your answered prayer, pray more. Amen. Palatakan natin ito ngayon. Withdraw is fighting. Hindi ka friends. Wala ba, Pastor Bob? Wala ba nagpipray ko? Tumaas ang blood pressure mo, tumaas ang sugar mo, hindi ka makatulog. At biglang kinabukasan, dumating ang answered prayer, sayang lang ang pinoproblema. Hindi mo kami nararamdaman ako, Pastor Bob, hindi ba ako maka-move on? Tutulungan ka ni Lord na mag-move on. Hindi naman sinabi ng Panginoon, wala kang emotion. Siyempre, kinalain na tayo may emotion. Pero hindi ibig sabihin, alipin ka na emotion mo. Pag ayaw mo mag-pray. Lord, kung nararamdaman si Lord, hindi ko na ako mag-pray. Tapos biglang nataputan ka na electric fan. Ang hindi na namin, mag-pray na ako. Ano ba yan? Trust His timing and plans rather than our own efforts or worldly solution. Ano worldly solution? Pastor Pao, wala pa yung provision ko. Kailangan ko na talaga eh. Hindi na, relax na, mag-pray ka muna. Hindi, ang tagal na sagot ni Lord. Nag-loan ka sa internet. Naku, may kilala akong ganyan. Nag-loan na 5,000. One hand? Hindi ko pwede endorse, ha? Naku, bigla nag-text sa akin. Pastor Pao, kapag nakatanggap ka ng text, ha? Naipapakulong ako, hindi ako sagutin. At ikaw naman, yung problema ng maliit, bigla lumaki na lumaki. Hintayin mo muna yung sagot ni Lord. Ang wag ka, sabi mo sa katabi mo, pwede ba mag-relax ka? Kaya ang iba sa atin, pagod na alam nyo, kung yung pag-worry, nakakalaki ng muscle, lahat tayo ngayon, century 2 na super bad. Kung yung pag-alala, nakakalaki ng muscle, pag tinaglakad, doon din nakatahan mo ngayon, nag-worry kasi ako eh. Hindi! Pag nag-worry ka, tataas ang blood pressure mo, tataas ang sugar mo, hindi ka makakatulog, ikaw ang talo. Tapos, biglang dumating yung answered prayer. Lord, salamat! Ano ba ganun sasabihin sa'yo ni Lord? Kahit hindi ka nag-worry, dahil talaga yung answered prayer. Sayang, sana pala, yung time na ako'y nag-worry, lumabas ako!
Nakipag-usap ako sa kaibigan ko, nag-pray ako ng kaibigan ko, pero ginawa ko! Nagmukmuk ako. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. It's not you. Pangako ni Lord for 2025. Sabi ng verse, malapit ako matapos, can I ask the keyboardist please? It's about to end. Sabi ng word, we put our hope in the Lord, He is our help. Ready ka na? Jesus is the ultimate source of the help. Kapasar tao. Kung kailangan mo ng tulong, hindi tao yun, si Lord. Dahil ang tao, limitado. Yung professional. Ang dami natin kinaharap sa trabaho. Ang iba sa amin, damang-dama kayo. Meron akong kausap na couple. Talagang kami Ate Ruth is bleeding for them. Bakit? Naaawa kami kasi ang schedule nila pang gabi. Iba ang tulog sa madaling araw o sa umaga. Iba yung tulog sa gabi. At alam mo si Ate Ruthie? Nagpe-pray yan! No joke! Lord, yung lahat ng AP na pang gabi ang schedule, bigyan mo na ng pang umaga. Alam mo sa biyaya ng Panginoon, ang dami lumalapit. Ate Ruthie, testimony. Ako yung pang umaga na. Ay, naiyak mag-isa. Nakita ko naiyak. Ba't na naiyak? Baka kasi inaway ko yun. Naiyak yan. Nakita ko ng isang araw. Naiyak. Ba't ka naiyak? May nagawa ako. Ba't ka naiyak? Nag-text sa akin Papumaga na daw siya. Pinapipray ko yun. Ano yung tulong na kailangan mo? Hindi ka kailangan mag-isa. Hindi ka kailangan malungkot. Sabihin mo nga yung pangalan mo, go. Sabihin mo kumari, Paolo, sabihin yung pangalan mo. May Jesus ka. Palapalan natin si Jesus. He is our help. Eric, halika dito. Eric, takbo. Si Eric po, ito po yung piloto. Kung gusto niyo pong sumakay sa aeroplano, mag-book po kayo ng ticket. Huwag mo sila si Eric. Siya yung papalipad ng aeroplano. Piloto po ito. Girlfriend niya po yun, si Ashley, dentista naman. Kung kailangan niyo magpabunot ng ngipin, okay, lapit kayo sa kanya. Okay? Yun po ay dentista na sa May. Palapakan natin si Lord. Siya yung Christian. Ikaw ito. Ginagawa niya yung buhay mag-isa. Okay, kunwari, ginagawa, paano ba i-acting yung ginagawa ang buhay mag-isa? Kunwari, kailan papalipad ka na, may sure na papalipad na aeroplano. Kunwari. Ay, ganda ko. Talent, kumidyan na ito. Kaya kunwari nag-drive ka na. Okay, yan. Maniwala kayo nag-drive yan. Pag siya, nag-drive ng buhay niya mag-isa, kanyang effort yun. Paano kapag dito may wall? Sa tingin nga yung katawan ni Eric, kaya magtulak ng 100 kilos o nagpasa natin, 1,000 kilos na rock sa harapan niya. Hindi na kaya. Pero ang sabi ng Bible, He is our help. Dapat ako matapos Ano yung problema mo ngayon? Ang problema ng family mo? Anong problema mo na nabigat para sa'yo? Pag inalak mo si Lord, tutulungan ka niya. Eric, di mo kaya. Tabi. Kunwari ako si Lord. At ako na yung magdadrive. Nasa likodan ka, ako yung mapili. Anong nangyari? Nawala ang worry mo. Kasi si Lord yung nasa harapan mo. Amen? Palapakan natin mo lang sa sito mo. Whether in times of trouble, need or uncertainty. Picturean niyo po ito. Pwede niyong ipon sa Facebook. Whether in times of trouble, need or uncertainty, we could depend on Jesus to provide, itong ibibigay niya sa'yo, guidance, strength, and provision. 80.
Our God is a personal God. Nawalan ka ng work, huwag ka magmukmuk. Kaya magbigay, okay. Anong oras na? Lagi ko itong pinagagawa eh. Anong oras na? Tatawag ako dito. 8? Ay ka! Inaana ko to eh. Galing Lucena at saka si Jonar, ako mga inaana. Mas para ay ka, anong oras na? 8:25. Pastor Marco, anong oras na? 8. Sabi pa si Marco, 8:26:05. Naguluhan po siya sa buhay. Aljan, anong oras na? Tanong mo sa yung 8:25. Look at me. Hindi na ako nagsisend kaya. Kasi nagsisend ka. Kung 8:25 right now, what is your reaction? 8:30. 5 minutes from now, your answered prayer has come. Tapos ikaw ay nagawin! Yung pala na nag-pray ka, anong inutos ni Lord? Angels of the Lord deliver the answer. Wow! And last but not the least, dito ko tatapusin kahit may kasunod pa. Ituloy na lang natin sa ating mga A groups next week. God as our shield. God defends us from harm, whether physical, emotional, or spiritual. Tuwag mo, Sir Pao. Hindi iaalaw ni Lord hanggat na kay Lord ka na may mag-harm sa'yo. Ano ang harm? Physical. Mababangga ka na. Dahil sa kuya, pwedeng inatake ka na sa puso. Nagtatravel ka, masisira na dapat ang tulay. Biglang nakalampas ka. Biglang yung babangga sa'yo, hindi bumangga. Biglang yung dapat atake sa puso, hindi natuloy. Because si Lord, ang shield mo. Sino ng superhero ang alam natin may shield? 1, 2, 3. Tama, Captain Barbell. Iba pala na bago na. Captain America. Ang shield ni Captain America, maliit. Ano to si Lord? Siya yung pupunta sa harap mo. Sino yung umaaway sa anak ko? Lapit? Bawa si Philip. Biglang, sino umaaway kay Philip? Parang entrance si Lord, sino umaaway kay Philip? Ay, di ba si Philip? Ano? Yan, ano kayo? Nakikita ko si Lord. Ang yabang ni Philip, ano? Sino yung kalaban natin? Hindi yung katabi mo yung kalaban mo. The devil is your enemy. So, what is God saying? Whether physical, emotional, dati-dati pag iniiwan ka, Pastor Paul, sa buwan na ako, sa taon na ako. Ngayon kung iwanan ka, hindi ako na-epektuhan because the Lord is my security. He's shielding. Amen? Or spiritual. No form, no weapon formed against you shall prosper. And then, this promise is for you. And God is telling you right now, put your hope in me. God is telling you that. I am your help, and I am your shield. So this 2025, we'll all be strong in the Lord. We'll all be strong in the Lord. Amen? Can we give the best ever praise to God? He's our help. He's our shield. And right now, I want you right now to stand up.
Because you'll experience God's mighty hand tonight. Your miracle is not tomorrow. Your miracle is tonight. Your answered prayer is today. Because our God is a now God. Pag lumapit mo sana si Caitlin, Papa, tingnan mo ng tubig. Sasabihin ko pa kay Caitlin, anak, wait for the proper time. Tomorrow na nabibigyan ng tubig. Pag pa si Caitlin gutom na gutom, Papa, I come before you. Pahingin naman ng tinapay, Papa. Anak, be patient. Bukas na. Hindi. Because I saw the need of my child. Anong gagawin ko? I'll give it today. You've been waiting. You've been crying. You've been praying. And God is telling you, you don't need to beg. You're my beloved daughter. You're my beloved son. And I'm here for you. And right now, we will gonna cast our tears to God. And we will dedicate our 2025 to God. Amen? Now, pigit ka. Ilagay mo yung kamay mo sa puso mo and start to pray. God is listening to you. Tell your need to God. Kahit sabay-sabay tayo dito magsalita, God can listen. God listens to us. Come on. Come on. God cares for you. He loves you so much. Is it a sickness? God can heal that. Is it a problem in the family? God can solve that. Is that a doubt? God can remove that. Because Jesus is the way, Jesus is the truth, and Jesus is the life. Come on, pray! Come on, pray. Come on, pray. Hindi siya galit sa'yo. Pray. Pray. God is listening. Now, can you raise up your hands, still closing your eyes, and join me as I pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, and by the power of the Holy Spirit, here are your young professionals, O Lord God, and they are seeking you. And Father, I pray, open the windows of heaven right now, that they will experience, they will go into taste and see that the Lord is good. And Father, I don't know if there's a problem in health, if there's a problem in the family, in the career, in the dream, in the business. What I know is nothing is impossible to you. So in the name of Jesus, touch their lives, deliver them from evil. And right now, I declare miracles upon miracles, testimony upon testimony be upon you in Jesus' name. And Lord, right now, Father, today or tonight is 8:34. By faith, we receive this hour, your answer or our answered prayer. In Jesus' name. Come on, pagawin mo. Receive. Receive. And this we ask in the name of your Son, Jesus Christ, who is in this place, indispensable, all-powerful,
AP. It's 8:34. Sino naiintindihan mo? We got our answered prayer today. Amen? 7 people. No, sige. Huwag muna 7. Kasi, Kit, is the video ready? Humanap ka ng 3 tao, babae man yan or lalaki man yan, kasi hindi mo kilala, sabihin mo, kasama ko si Lord ngayong 2025. Come on! Pag nakatatlo kayo, panapakan naman ang house. You know what? Hindi baduy ang magsabi ng Jesus. Amen. Can you shout His name right now? Can you shout Jesus? Sige mo yung best ever first year. And right now, may panonood